Hi guys, what's up guys? Magbabalik na naman ako, Rex Casimiro. Ayan guys, lalong-lalo na sa mga ka-OFW ko dito sa Middle East. Ayan, meron akong isi-share na kwento ng kapares ko rin driver, OFW, sa bahay, driver. Ako kasi sa bahay rin guys. Ayan, ma-share ko lang lesson to, lalong-lalo na sa mga kadama o domestic helper, mga Pinay na OFW. Ayan, ikikwento ko lang kung may mapupulutan na tayong aral, lalong-lalo na yung mga OFW guys. Ayan, napansin kasi niya na yung katulong nilang Pinay, iba na yung kinikilos. One time, inutusan yung driver nung amo niya na ihatid yung katulong nila. May pupuntahan lang raw. Kasi kalimitan dito guys, pag lumalabas yung katulong o magde-day off, mostly ang mga driver ang nauutusan. Meron namang iba nagtataksi na lang, kaya yung driver ang nautusan. Yan, one time yung katulong nila, nagulat yung driver, saan ka ba pupunta ate, ganon. Sabi niya, may pupuntahan lang ako kuya. Siyempre yung driver medyo hindi naman tayo bata, di ba? Nakita ng driver yung pinuntahan nung katulong nila na parang coffee shop, lunch ba din tawag doon, lunch. Parang pinaghalong yung may mga privacy na kapehan. Ayan, doon pumunta yung katulong nila. Siyempre iba ang dating kasi pang mayaman yon, pang class. Ayun pala, umamin rin yung babae. Nakipagkita siya doon sa isang itik, tawag natin sa Pinoy, mga Bengali. Yan, isang Bengali ang nakamit niya doon. Nagkuhan sila, alam mo naman, naka-private area. Hindi na natin alam kung anong ginagawa nila doon, nagkape-kape, di ba? Hanggang sa kinabukasan, nag-message nga yung asawa ng babae. Nakita pala doon sa TikTok ng babae na may nasa restaurant siya, may kayakap na ibang lahi. Yun na pala yun. Hanggang sa kinausap nga niya yung maid, yung katulong, bakit ganon ate? Hanggang sa inamin na rin niya na oo nga kuya. Ang ginawa nung OFW yung babae, inunahan niya na, nakipag-iwalay na siya dun sa asawang mister niya. Ang kwento naman ng babae, nagloko rin kasi yan kuya yung mister niya. May previous history na nagloko rin. Nung habang pumunta siya dito sa Middle East, nagloko rin pala yung mister niya, kaya siguro parang natukso rin siya doon sa ibang lahi. Ayan. Kwento kasi dyan guys, o lesson, ang lesson dyan, ang hirap kasi sa isang OFW yung mga Pinay, di ba? Kung gagawa rin naman sila ng ganyan, kalokohan, doon na sila sa sigurado. Diba? Kasi kung talagang ayaw mo na sa mister mo, ka na lang, usap ng maayos, na iwalay na tayo kasi nagloko ka rin, di ba? Tapos kung magpapalit ka na rin naman ng siyempre doon ka na sa safe. Pero safe, may pera, di ba? Yun parang nakilala niya lang sa mga application, di ba? Yung mga nauuso ngayon, yung Oppo. Tapos yung mga
Siguro gwapo lang, gwapo na antig siya. Nagtatrabaho lang rin sa restaurant, di ba? Siyempre, siguro ang babae sa konting halagan, naaakit na, di ba? Yun ang mga kwento doon eh. Kung pwedeng iwasan, iwasan na lang. Yan, tapos siyempre nakakaawa yung yung asawa niyang Mister na panay message nga doon sa driver. Sinabi naman ng driver na hindi labas na ako diyan sa nangyari. 'Di ba? Yun lang guys. Ang pinaka-lesson doon ang may papayo ko. Lalo yung mga mister na niloko ng kanilang mga asawa. Pero sa tingin ko naman hindi naman siya niloko kasi sabihin nung katulong, yung mister rin pala may naunang kalokohan. Abang nasa Saudi yung asawa niya, yung mister pala nagdadala rin yung babae dun sa bahay nila kaya siguro binawian siya. Ayun. Yun lang guys. Diba, ang mapapayo ko na lang dyan sa mga ganyan kasi ang hirap talaga sa isang OFW, lalo na yung magkalayo kayo, long distance. Diba? Hindi mo talaga matututukan. Kinuhan ko nga yung background, sabi ko dun sa driver, ano ba yan, ilang anak, marami bang anak? Iisa lang naman pala yung anak nila eh. Babae, iisa lang, maliit pa, 7 years old. Diba? Yung mga ipapayo ko sana kung hindi naman kalakihan yung family nyo. Diba? Sana di na lang siya nag-abroad. Nandun na lang sila. Kung kaya naman, sa Pilipinas naman kaya naman guys eh. Kaya mo naman siguro suportahan yung isang anak nyo. Mag-work lang kayo kahit anong work eh. Kaya niyo sigurong buhayin yung binuo yung anak eh. Yun lang mga aral doon guys ha. Pero tabla na sila guys eh. Tapos sabi ko nga ano nang nangyayari kasi may mga driver na gagawin mo ba uli yan o kasi delikado yon. Hanggang sa nag-promise na nga siya doon sa driver. May edad na rin yung driver guys, mga 60 na hindi ko na maulit kuya. Kasi sabi ng driver, kung papayagan kita sa mga ganyan, madadamay siya. 'Di ba? Kasi isa lang yung amo nila. Yan lang mga kwentong OFW guys na mapupulutan natin ang aral. Yun lang. Bye-bye.